Bagamat malayo ang aming pagitan, salamat na kami pinagbuklod mo sa pamamagitan ng social media na to, sa pamamagitan ng platform na to. At kami nagkakaisa na nagdiriwang. Maaaring malungkot po ang aming puso. Pero sa kabila po at the back of our head, alam namin na si Pastor June ay nasa mabuting kalagayan ngayon at nag-i-enjoy sa piling mo. At kami po ay dapat na maging masaya kung paano ikaw ay masaya sapagkat dakila sa iyong mga mata ang kamatayan ng iyong mga binanan. At sa pagkakataon na ito, nais po namin magkaisa na alalahanin ang mabubuting ginawa niya at ikaw ay mapapurihan sa kanyang buhay. At nais din namin magsaya sa kabila ng kalungkutan na aming nadarama dahil alam namin mabuti ka sa kanyang pamilya, mabuti ka sa bawat isa sa amin. At ang dalangin namin ang patuloy mong pagkalinga at pag-comfort sa pamilya ni Pastor June, lalo na kay Pastor Loida. Ang patuloy na kalakas ay pagkaloob mo sa kanila. Ang presensya mo ay patuloy na balutin ang kanilang buong pamilya upang maramdaman nila ay ang yakap mo. At maramdaman din nila sa pamamagitan ng aming ang aming pakikiramay at ang aming pagyakap sa kanila sa pamamagitan po ng pagdiriwang na kamukha nito. Kami po ay nalulungkot at nais naming makiramay. Subalit nais din naming makisaya at magpasalamat na pinagkaloob mo sa amin si Pastor June upang maging gabay namin at maging tatay ng napakarami sa amin. So salamat po sa kanyang buhay. Dakila ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagkilos sa kanyang buhay. Kaya po ikaw itinataas namin at patuloy na pinasasalamatan sa gabing ito. Maraming salamat po at ang lahat po ng bahagi ng aming gagawin ay iyong pong kasihan. Hayaan po ang iyong banal na espiritu ay malayang makakilos sa pagitan ng bawat isa sa amin, sa puso ng bawat isa sa amin, sa diwa ng bawat isa sa amin at maramdaman namin ang pagyakap mo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Anak si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Salamat po, Pastor Abe. Next po ng program natin is susunod na po natin yung isa sa pinakamalagang bahagi ng programa, yung pong ating pakikinig sa salita po ng Panginoon. Kaya ibinibigay na po natin ang mikropono kay Pastor Boyet na siya pong maglilid sa atin para po sa Words of God. Pastor Boyet. Nakamute ka, Pastor. Okay na? Yes. Okay. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng lalo na sa pamilya ng ating pastor. Ito pong talakay natin yung buhay ng tao. Sa mga ngaral 3:12 po. 3:12 po kasi ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Yung 1 and 2, sabi ko, sa mga ngaral 3:1 and 2, yung panahon ng pagsirang at ang panahon ng pagkamatay. So wala pong nakakaalam ng oras, ng araw, buwan o taon kung kailan tayo papanaw. Tangi ang Diyos lamang na sa atin yung lumalang. Siya po yung may hawak ng lahat ng bagay. Siya po yung may kapangyarihan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw ng ating buhay. Basahin ko lamang po yung Genesis 50. Ito pong gagawin natin ay isang pagpaparangal sa ating putihing pastor. Pansinin niyo po yung sabi rito sa Genesis 51. Sabi po, niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na nahilagkan. Pagkatapos inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang kanyang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Sabi po, pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad, niyo po, pati mga kagawad din ng Paraon, pagsabi niyo sa Paraon na hinihiling ng aking ama na bago siya mamatay, doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan.
Aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin, kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at ibalik agad. At babalik agad ako pagkatapos. Sumama kay Jose, hindi po sabi sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng paraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. May mga nangangabayo, may mga nakasakay sa karwahe, talagang napakarami. Pagsapit nila sa giikan ng Atad, sa silangan ng Ilog, Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal. O yung isang luksang parangal sa Yumao. At 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Binabasa ko po sa CP ng Magandang Balita, Biblia. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito tinawag nila na Abel Misraim ang lugar na iyon. Yun po yung pagpaparangal po, napakahalaga yan. Kahit po nung magkasama po kami yan ni Pastor Jude sa mga necrological ng mga empleyado ng barangay. At yun po yung ginagawa namin. Pagpaparangal po, lalo na sa ating puting pastor, na siya po yung naging daan. Nakita ko po kung paano naayos yung missionary outreach, yung national chaplains, maging yung kanyang buong nasasakupan na iglesia. At maganda po yung kanyang mga... Nakita ko po kasi doon sa sanggunian, nakita ko po kung paano siya naging attentive, kung paano maggawa ng batas, kung paano ipa-implement ang batas. Kaya po, huwag kayong magtampo, wala tayong dapat ipagtampo kung napagsasabihan tayo kasi tinatama lang ng ating buting pastor yung pag-ugali natin. So yun po yung gusto niyang na yung pang itinuturo niya ayon sa salita ng Diyos matutunan natin at maipamuhay. No? Sa Mangaral 9:12 po, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. So kaya kailangan po lagi tayong handa na ang bawat oras, bawat araw ng ating buhay italaga natin, ilagak natin sa mga kamay ng Diyos. No? Tulad ng hangin, hindi, sabi po rito, sa Mangaral 8:8, kung paanong hindi mapigil ng taong hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. So yun po nangyari kay Pastor, nakatakda po yun. So, masakit nga lamang po dahil sa kanyang pagpasok sa ospital, siya naman pagpasok ni Pastora para mag-quarantine at hindi na po sila nagkita. Ito po yung isang katotohanan na dapat nating malaman, maunawaan, maintindihan na hindi po natin hawak ang ating buhay. No? Hindi hawak din ng kahit sino man yung ating hiram na buhay. No, mahirap ka man, mayaman, pulubi o bilyonaryo ka man, no, bata ka man, matanda, malakas o mahina, payat o mataba, ano man po ang ating kalalagayan, katatayuan sa buhay, anumang oras pwede tayong pumanaw. So kung totoo po na yung kayamanan katanyagan makapagdurugtong ng buhay ng tao, wala po sanang mayaman na namatay. So anumang oras pwede po tayong mawala, pwede tayong pumanaw at may iba't iba pong paraan na paraan ng kamatayan. Meron pong natural death na ito po yung nangyari sa ating pastor. No? Old age na rin siya, 65 na siya. 1 taon lang po ang tanda niya sa akin. At nagkasakit po siya. No, at meron naman pong sudden death. Ito po yung biglaan, hindi na yung naglalakad ka, tinamaan ka ng bala, yung hindi mo ini-expect. No? Walang nakakaalam. At yung tragic po, ito yung napakabigat. Yung tragic death po, ito po yung naranasan ng ating Panginoong Hesus. Pinahirapan siya, ginapos, nilait, dinuraan, pinatukan, lahat po ng pagpapahirap, nilatigo,
No, hindi lamang po kasi basta latigo, meron pong hook yung latigo na pag kumapit po, tumama sa balat niya, pag hila, dala yung laman. Yun po yung tragic death. At kung titignan po natin, pinarusahan siya, hinilatigo siya, hindi lang likod, pati harap, pati muka, pati ulo. O kaya po, yung pong 1 Peter 2:24, isang makapangyarihan po yun na kiniklaim ko na mangyari sa ating pastor. Pero nakatakda na po talaga yung kanyang buhay. No? Ang kamatayan po ay dumarating na hindi natin nalalaman, maging gaano man kagaling yung doktor. Tingnan niyo po gaano man kagaling o kadalubhasa ang doktor o manggagamot at gamit yung mga makabago na moderno, high-tech, sophisticated equipment o instrumento at mamahaling gamot, hindi pa rin po dito kayang dugtungan yung buhay ng tao na itinakda ng Diyos yung kanyang araw. Ngayon po yun. Kaya po lagi tayo, yung sabi ni Pastor natin, ang handa. Dapat lagi yung handa. So, dahil anytime. Ito po yung isang Tingnan niyo po yung sabi sa awit 139:16. Ako'y iyong nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito ay nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Yun po ang Diyos. Hindi pa tayo isinisilang, alam niya na kung gaano kahaba ang ating buhay. Gaano itatagal natin, kaya may mga bata na hindi na isinilak na gawang makita yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Meron po mga bata pa lang namatay na, bago isinilang namatay na, dahil yun po yung kanilang takda ng kanilang buhay. Sa Hope 14:5 po, simula pa'y may takda na ang kanyang buhay. O yung kanyang araw, kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay, nilagyan mo siya ng hangganan, hindi na ito malalampasan. O hindi po natin malalampasan yung hangganang itinalaga ng Diyos para sa atin. Kaya yun po, dapat lagi po tayong handa. At yun po yung natutunan ko kay Tatay Bishop Romy at kay Nanay Bebeng. Pinagdadrive ko po lagi yan. Pagdating po doon sa sabi niya, mapalad kayo dahil merong dinalang pastor. No? Naghanap ako kung sino, pero pala ako. Kaya sabi niya, kailangan lagi kang handa. At yun din po, at sa totoo po, hindi ako favor dati noon, against po ako dun sa memorial plan. No? Sabi ko, parang parang weird naman, bakit kailangan paghandaan yung kamatayan mo? No? Pero isang katotohanan po, dapat lagi kang handa. Sa palagay po ba natin, kung titingnan mo po, ina-analyze ko po, sa palagay po ba natin, natapos na yung buhay ng ating pastor? Hindi po, sa akin po, para sa akin po, hindi No, kasi, tingnan nyo po mayroon pong legacy na iniwan siya. Unang-una sa kanyang pamilya, si Jiboy, si Pastora na sa chat namin, sabi niya, itutuloy ko. Sabi po ni Pastora Lloyda, itutuloy ko yung iniwanan niya. Siya po yung kasama namin nung nagsusulong kami ng ordinansa sa barangay, sa Kapitolyo. At si Pastora Lloyda po, siya po yung nakita ko na magaling siya pagdating po sa mga dokumento. No, may legacy po na iniwan kay Jiboy, nakita niyo po. Yung legacy na iniwan niya rin sa amin, iniwan doon sa mga kabataan na nabago ang buhay, no, doon sa mga plea bargaining, makikita niyo po yan. No? Dahil sila makakasama niyo rin na sila nagkaroon ng pag-asa, yung mga miyembro niya na siya mismo naghihikayat, mag-aral kayo. Kasi napakahalaga po ng pinag-aralan. At ang pinakamasarap po na madalas niyang sabihin, tingnan niyo po kapag hindi ka nakapag-devotion,
at hindi ka nakasunod sa pangapatakaran, kasi po kami po na magkasama una pa lang sa G12, idinidemote ka niya. Pero hindi po yung demotion, pagtutuwid lamang po yun sapagkat gusto niyang ihanda ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. No, yun po yung legacy na iniwan niya sa mga namentoran niya, sa mga manggagawa niya sa pamayanan, sa barangay. Iba po siyang manalangin pagdating sa ibang tao na hindi niya binigyan ng halos halaga yung kanyang sarili, basta ang mahalaga yung kapakanan ng iba. Sa mga awit po, sabi po ni Haring David sa awit 90, verse 9 and 10, sa kamay mo'y nagwawakas siya ang hawak naming buhay. Parang bula lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay naming umaabot. Tingnan niyo po umaabot ng 70. No? 70 taong singkad, minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yung buong buhay namin sakbibi ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa Sangmaliwanag. Ang buhay po ng tao maikli lang at batbat ng hirap. Kahit po yung mayaman, naghihirap din po yung kalooban yan. Bagamat sagana sila sa pangangailangan, sa pera, pero yung kalooban po nila, naghihirap din po yan dahil unang-una sa pamilya. Kahit po kami mga pastor. Dahil hindi naman po lahat may kanya-kanyang pag-uugali po tayo, yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. Meron po na kapag hindi natin maituwid, hindi nasasaktan po tayo at naghihirap yung ating kalooban. Kaya po napakahalaga nun na i-train natin yung ating mga anak habang bata pa. Napakahalaga po nun. Sa Job 14:1 po, ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap. Si Job po ang nagsabi na nakita niya ito, naranasan niya, personal niya naranasan, na bagamat nasa kanya yung katanyagan, nasa kanya yung kayamanan, siya yung pinakamayaman sa silangan, napakarami niyang hayop, napakarami niyang katulong. Pero tignan niyo po, ang tukso, ang pagsubok, nandyan lang po. Pero alam niyo po ba, napakasarap na sinusubukan ng Diyos. Ang pagsubok po ay bitamina ng ating pananampalataya. Habang dumadaan po tayo sa mabigat na pagsubok, yun po yung nagpapalakas sa atin. Vitamins po iyan ng ating buhay, pananampalataya. Kaya wag po tayong ang pinakamasarap lang po pag dumating ang pagsubok sa buhay natin, anumang uri ito, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat doon tayo lumalakas. No, ang problema po, napakarami niyan. Kaya nga sabi ni Jesus, gabundok Pwede mong patalunin sa ilog yung bundok. Problema po yan. So, sa James po binanggit, iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang uri ng problema. Saan ka makakakita nun? Pumunta ka na lang sa grocery, sa mall. Lahat ng makita mo doon, malakit, maliit, ganun karami ang pagsubok ng isang mananampalataya. Pero ang isang tiyak po, lahat ng pagsubok na ito, napagtagumpayan na ng Diyos. Kung magtitiwala tayo, kasama tayo sa pagtatagumpay niya. Sa Panaghoy 3, 34, 37 na 38 po, ganyan po yun. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Ayun po yung walang anumang bagay na nangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh, maging ito pong pandemic na ito, na buong binalot, maging ang buong mundo. No? Bakit po? Kung titignan niyo po sa nangyayari nung unang wave nung pandemic, sa YouTube po, lahat halos ng tao, bawat lahi, lumuluhod para tumawag sa Diyos. Yun po yung mahalaga. Kaya po pag may pagsubok tayo, may problema tayo, isa lang po magagawa natin, lumuhod tayo, ipanalangin natin yung ating kapwa,
Kaya po lahat ng pangyayari sa buhay natin, nalalaman ng Diyos. Maging ito ay mabuti o masama, kung ano man po ang ating dinaranas, ang lahat po ng ito ay alam ng makapangyarihang Diyos. Sapagkat siya po yung omnipresent yan. Kahit nasaan tayo, napakasarap po yung Diyos na ating pinaglilingkuran kasama natin. Sa mga Rel 7:1 and 4 po, 1-4 pong sabi, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. So yun pong pangalan ni Pastor, kilala po sa munisipyo, sa barangay, nirerespeto ng mga pulis. So yun po yun. Napakasarap po na yung si Pastor Abe, nakita niyo po, tinuring na din siya ng Marine na kasama. So, yun po yun, yung pangalan na iniingatan ng Diyos. Tingnan niyo po, binigyan tayo ng pangalan. Lahat po ng tao may pangalan at ang bawat pangalan ang nagbigay po nito ang Diyos. So, ang kapanganakan ay simula pa lamang ng journey ng buhay. Ang kamatayan ay maaaring tagumpay o kabiguan. So, tingnan niyo po. Pero alam ko po, yung kamatayan ng ating lingkod ng Diyos ay tagumpay. Sapagkat naihanda niya ang lahat ng bagay sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, dito sa barangay, sa munisipyo. Yun nga lang kailangan natin ituloy. Tulong po tayo. Sabi po sa ito, mas mabuting magpunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Pagkat alalahanin na dapat nating alalahanin na ang buhay ay nakatanda rin at tayo man, yung buhay natin ay nakatanda rin mamatay. Yung kalungkutan ay mas mabuti kaysa dun sa katuwaan. Pagkat maaaring malungkot ang buka, ngunit masaya ang kalooban. Ito po nakita ko kay Pastora habang nagtitestimony siya kanina. Hindi po ako nakarating. Ako po dapat ang magbimensahe pero hindi po ako pinayagan ng pamilya ko dahil direct contact po talaga ako kay Pastor hanggang sa huling magkasama po. Sabi po rito, tignan niyo po nung una talaga against po ako doon sa memorial plan. Pero tignan niyo po dito sa sinabi sa Mangangaral 7:4. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasiyahan. Ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. So bakit po? Tingnan niyo, nakita ko po ito. Kadalasan po pag may pumanaw, bakit po nagkakaroon ng pasugal? Bakit po kailangan mag-abuloy? Bakit kailangan? Natural lang po naman. Pero yung pagsugalan mo para maipalibing mo yung pumanaw, napakahirap po nun. Kaya napakahalaga po pala na paghandaan. Alam niyo po, natuwa ako nung malaman ko na yung asawa ko. Tingnan niyo po, ang asawa ay isang pagpapala na sinabi ng Diyos at isang kayamanan, yung asawang babae. Kaya paano tayo? Nung malaman ko po na yung asawa ko, may binabayarang memorial plan. Sabi ko, purihin ng Diyos. Kasi po, ang hirap. Tingnan niyo po na hindi mo malaman, punta ka ng barangay, punta ka sa munisipyo para magsulisit, para maipalibing mo ang iyong mahal sa buhay. So yun po yun. Kaya na pinaghahandaan po. Ang kagandahan lang dito sa atin sa Cainta, pag lumapit ka, libre ang pulo, ang nicho, libre din yung ataon. Dahil meron po, mabuti po yung ating mayor at meron po tayo mga konsihal na may mga sariling memorial. Sabi po sa 1 Samuel 2:6, kayo Yahweh ang may kapangyarihang magbigay at bumawi ng buhay. At ito po yung panahon na pinawi na ng Diyos yung buhay ng nahiram ng ating pastor. Pero hindi po nawala ng kabuluhan ang kanyang buhay sa dahilang marami po siyang nagawa. Marami po siyang napasaya. Marami siyang natulungang mabago ang buhay, mga estudyante.
yung mga miyembro niya, yung men's and women, saludo ako sa inyo sa pagtiting sa inyo ni Pastor dahil nakita ko yung lahat ng kaalaman niya na ituro sa inyo, maging sa pagganap sa EGR na dapat meron tayong gagawing EGR sa 2 barangay, no, doon sa mga plea bargaining. Kasama po kayo doon. Nakita ko po kung paano hinanda ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pastor kung paano kayo maging matatag. Sa Pasig po, tingnan niyo po rito, natuwa po ako sa Pasig na mamatay yung kapatid ko. May slogan po doon sa sementeryo. Tingnan niyo po ang nakasulat po doon, ako ngayon, ikaw bukas. So grabe yung slogan niya, no? Ako ngayon, ikaw bukas. Kasi po totoo naman, biblical, hindi natin alam ang oras, ang araw, buwan at taon kung kailan tayo papanaw. Kaya po, yung madalas sinasabi kung bakit si Pastor nagagalit siya kapag hindi nagdi-devotion sapagkat napakahalaga po ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng pagsunod. Yung loyalty, ang katumbas po noon ay faithfulness. Kung naging loyal tayo sa pagsunod kay Pastor, una nating sinunod ang Diyos. Ayun po yun. At ito po yung ginagawa natin, isang akong pagpaparangal para sa kanya. Na siya yung nilikha ng ginamit ng Diyos sa pag-aayos din. Tingnan niyo po. Nag-uusap po kami madalas niyan. Sabi ko, paano kaya natin maiayos yung missionary outreach? Sabi niya, hindi naman ako ang pero nung po siya ang maging chairman, 1 taon lamang po nagkaroon na ng kaayusan. At patuloy na niya marami pang churches, yung dating 40 plus na churches na ngayon nasa 19 na lang yata o 21, dapat gusto niyang maibalik. So, kaya po napakahalaga nun, devotion. Sabi po dito sa Wangaral 12:7 at saka 13, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang Espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So bakit po nagdi-devotion? Bakit po kailangan magbasa? Dahil kung paano po tayo kumakain, agahan, tanghalian, hapunan, may merienda, may gabihan pa, ganun din po dapat ang pagkain ng ating Espiritu. Bakit kapag namatay tayo nang wala tayong salita ng Diyos, malnoris po ang ating Espiritu, nahaharap sa Diyos. Alam na ng Diyos kung saan ka pupunta. Bakit? Utos niya po sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat na ito. Dinidilihin mo araw-gabi upang masunod po ang lahat ng nasusunod doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya maraming na hindi nagtatagumpay, tulad ko po sa aking pag-aaral dahil hindi ako naging tapat sa nanay ko, hindi ako naging tapat sa pangarap ko. Yun po yun, dahil puro po ako barkada, kaya hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. At yun po yung itinutuwid ng ating pastor. Kaya pinipilit niya yung devotion gawin natin. Dahil ito po ang magiging pagpapala sa atin. Hindi naman po para sa kanya yung ginagawa niya. Para po sa ating kabutihan ito. Sa Wangaral 12:13 po, dito po ako magtatapos bago tayo manalangin. Sabi po ito sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi po ito ng isang pinakamatalino, pinakamayaman na hari. Si Haring Solomon. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ano po yung utos niya? Basa ka. Ano yung utos niya? Mag-devotion ka. Ano utos niya? Mag-share ka. Di po ba? Matthew 28:18, 19, 20. Go and preach the gospel. At ang isang pinakamasarap po, sa John 15:16, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo
at humirang upang kayo ay mamunga at manatili ang inyong bunga nang sa ganon anuman ang inyong hingin sa pangalan ko ibibigay. At napakahalaga po, lagi tayo manalangin. Bakit? Sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagdulog sa Diyos, no, napararangalan po ang Diyos Ama. O magandang gabi po. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Hindi namin alam kung ano ang nangyari, pero alam mo na mangyayari ito. At nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo na siya pinahirapan, hindi mo na siya pinagastos ng napakalaki, Panginoon. Hindi. Yung pagpasok niya, ilang araw lang, kapiling mo na siya. Salamat sa buhay niya, yung pagpapala sa bawat isa sa amin, maging sa bawat organisasyon. Nakita ko po sa kanyang buhay na hindi kalaban yung pastor. Kung ito man ay sumasalungat, hindi po kalaban kung hindi kakampi. Patuloy po pong ingatan, Panginoon, yung buong sambahayan ng Adan. Alam ko po nagdadalamhati ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang bahay. Pero napakasarap po habang ulit-ulit yung pinanonood yung kanyang mga sinabi na testimony niya na yung mga sinabi niya doon sa group chat, itutuloy niya yung iniwan ni pastor. Napakasarap po. Naihanda po siya ng yung lingkod para sa gawain na alam namin napakahirap. Salamat din sa pamilya ni Jimboy, sa kanyang mga anak. Nakasama ko rin yung mga bata, napaka-sweet nila. Alam ko mamimiss nila yung kanilang lolo. Pagpalain mo po, Panginoon, yung itinalaga mo, Panginoon, na mga lingkod mo sa tent of the shepherd, Lord God, na patuloy na ikaw yung mataas maluwalhati sa kanilang buhay. Alam namin, Panginoon, na maraming mga nakapagtapos, nagkaroon ng trabaho, maganda yung naituro, naiayos ni pastor yung kanilang pananampalataya, pero dahil, Panginoon, sa trabaho, nakalimutan na nila na meron silang tungkulin na dapat gampanan at patuloy mo silang ipuin, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa pandemic na ito. Kung ano-anong variant po ang dumarating, pero alam ko po, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita sa Isaiah 41:10, napakahalaga po nito, Panginoon, na sinabi mong ikaw ang aming Diyos, hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo kami, iniingatan at iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na ginamit mo para kami maging matatag. Kung kami, Panginoon, ay magkaisa, maraming pastor din na magkaisa, kasama-sama dahil di sa iyong lingkod na ito. Tulungan mo, Panginoon, ang buong sambahayan, ang iglesia na kanyang pinangungunahan. Malungkot man kami, pero ito po yung isang napakasarap bitiwan sa pamilya at gayon din po sa iglesia ang kanyang pinangungunahan. Congratulations. Binabati ko po kayo sapagkat nagkaroon kayo ng pastor, ng ama, ng asawa na tapat sa Diyos na naihanda ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Ama ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming salamat po. Ito pong aking samot dalangin. Salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. God bless you po. Amen. Thank you po. Salamat po, Pastor Boyet, sa napakagandang salita po ng Panginoon. Amen. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang ating pong mahal na Pastor Adan ay hindi lamang po senior pastor ng Tent of the Shepherd Christian Church, ang aming pong church. Siya rin po ay chairman ng Missionary Outreach of the Philippines at siya rin po ang Rizal Provincial Director, National Chaplains of the Philippines sa Rizal po.
napakadami niyang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Alam ko rin na board po siya or officer po siya ng APOA, di ba? Ng Anak Pawis Homeowners Association. So, napakaraming taong nagmamahal sa kanya, napakaraming responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Kaya, para po sa akin, si Pastor ay hindi, hindi simpleng tao eh. Para siyang Superman eh. No? Hindi siya si Batman, si Superman siya. Amen. So, may nihanda po tayong video presentation kung saan makikita po natin dito yung mga tinrabaho ni Pastor sa lipunan para po mag-share ng gospel ng God. I-share ko po, sandali lamang po. Okay. Wait lang po. Nakikita nyo na po? Opo. Pero wala pang sound. Meron na po. Nakikiramay po ako sa buong pamilya ko ng Chocolate Elonayo Agan. Sa part ko po bilang secretary po ng ating balak na matagal ko po nakasama ang Chocolate Agan na naaalala ko yung panahon nagsimula pa lang kami dito sa programa ng Bada sa komunidad ng Barangay Santukan na ang talagang plano ng Chocolate ay maisaayos kapaligiran patungkol sa mga biktima ng
Jesus, lalo na sa mga ipinagbabawal na gamot. Nakakalungkot dahil hindi nasimulan niya na naging maayos naman, pero ang masakit para sa akin kasi ang dami niyang plano na sinabi niya sa akin na magiging matatag ang Barangay San Juan sa pakikipaglaban sa taliwas at sa mga naligaw ng Afghanistan sa kataan. At napakalaki ng naitulong ni Jermaine Agan, lalo na po sa Barangay San Juan. At lalo po sa akin na makarami ko pong natutunan na makahalaga ng mga ganitong bagay sa kanya. Na habang buhay ko pong iisa sa isip at itatanim sa puso ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Na ibahagi ang mga nagtutulong ko sa akin. Yun po, ako'y para sa puso ko na igarapin ko sa kanyang pagkakas. Magandang araw po. Ako po si Pam. Kasamahan po ako ng Pastor Adan sa Barangay San Juan Badak Team. Unang-una po sa lahat, ako po ay nakikirami sa mga naulilan ng Pastor Adan. Kami rin po sa Barangay San Juan ay lubos na nalulungkot sa kanyang pagkawala. Ganun pa man po, lubos pa rin po ang ating salamat sa Panginoon na binigay po sa atin ang buhay ni Pastor Adan. Buhay po na for sure na serve ang purpose. Dahil marami po siyang natulungan na akay ng kaluluwa at marami po siyang taong na ipagdasal. Ang pinakasiguro hindi ko po makakalimutan kay Pastor Adan is yung mga plano niyang hindi nauubos para makatulong sa community. Lagi niyang sasabihin na, Ma'am, mag-meeting na tayo tungkol sa moral recovery and values formation for Barangay San Juan para magpag-start tayo ng community service. Nakakatuwa po kasi hindi nga tatapos yung plano ni Pastor to help the community. Maraming salamat, Pastor. I know masaya ka. Salamat sa mga prayers mo for me. Noong mga time na nag-struggle din ako nung nagkasakit ang dad ko hanggang sa nawala siya. Sabi mo nga sa akin na nawala ang dad ko ng masaya kasi na-serve niya yung purpose niya. And I know, Pastor, masaya ka rin ngayon. Kasi alam mo, marami kang natulungan, maganda yung legacy na may iwan mo, at nandiyan ang mga kasamahan mo, Pastor, to continue your legacy. Salamat, Pastor, sa lahat ng pagdarasal na i-offer mo sa amin, sa lahat ng help, hindi ka namin makakalimutan at pag-miss na po namin. We are now in the hands of our Creator, Pastor. For sure, masayang-masaya ka with flying colors. Our heaven gained another angel. And i-gave mo kami lahat, Pastor, to do good. Kami pong mga nalitira dito sa lupa. Maraming salamat, Pastor. Ako po at ang aking buong pamilya ay taus-pusong nakikiramay sa mga naulila ni Pastor Adan. Maraming salamat po sa lahat ng naibahagi niyo sa akin. Isa po kayo sa mga taong nag-aangat sa akin sa tuwing mayroong mga taong pilit akong ibinababa. Isa rin po kayo sa mga taong labis kong hinahangaan at nire-respeto. Ang inyong maagang paglisan ay aking lubos na ikinalulungkot. Baunin po ninyo ang aking pasasalamat at pagmamahal. Muli, ako po at ang aking pamilya kasama ang buong Badak Team ay lubos na nakikiramay hanggang sa muling pagkikita. Doon ang picture ng langit, sabi nga gintong dalisay ang lalakaran mo, kaibigan ko. Amen. So, yun po yung kabuuan ng ating video for today. Nakita po natin yung mga kasamahan ni Pastor sa Badak po. No? So, sila po yung mga nakasama namin every time kami po ay nangangaral at nag-share po sa mga drug returnees po na sinishare ni Pastor at binibigyan ng ng pag-asa, inaakay kay Kristo na talagang hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Pastor dahil kay Pastor marami po ang natutuwid ang landas. Amen. So,
Ngayon naman po, sa next part ng ating program is yung pong pagbibigay ng ating mga testimonials kung gaano natin nakilala si Pastor at kung gaano siya naging yun po yun, yung epekto niya sa buhay natin. Pero syempre, unahin po natin yung sa family. Ask ko lang po si Pastora Lloyds, Kuya Jibs. Hello, Ate Dang. Okay na po si Pastora? May bisita pa siya sa loob ng kwarto kasi. Okay lang. Pero siguro later, pwede siya kahit sa ending, no? Pag natapos po, sasabihin ko si Pastora. Sige. So, skip muna natin si Pastora, lagay natin siya sa bandang huli. Next po natin si Ate Bani, yung pong daughter-in-law ni Pastor Adan. Siya po yung wife ni Kuya Jiboy. Ate Van, ready ka na? Hello, te. Hello. Go. Gandang gabi po. Narinig niyo ako, te? Okay po. Ayan. Si Papa po, bilang isang magulang sa amin, sabi ko po, wala pong hangganan yung kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang mga anak. Lagi po siya andyan sa kasiyahan man, sa hirap man, sa sakit. Lagi po siya nakasuporta sa amin. Kahit po yung mga simpleng pagpapagawa lang ng ref, mga kisame, mga motor, lagi siya naka-assist kay Jiboy. Silang dalawa po ni Mama yung nakaagapay namin sa pag-aalaga namin mga anak simula nung maliliit pa nito. Lalo na yung mga girls, Ate Mika. Kaya talagang malapit po siya sa aming mga anak. At mahal na mahal din po nila ang kanilang daddy. Bilang lolo po, o daddy, maliit man po o malalaki yung na-achieve ng kanyang apo, siya naman po talaga yung masasabi mong number 1 proud lolo. Yung number 1 fan nila. Totoo nga po katulad ng mga ibang testimony sa kanya ng mga kapatiran na yung para sa kanya na lang, yung kakainin na lang niya, ibibigay niya pa sa kanyang apo, i-share niya pa sa amin. Katulad na lang every Sunday, naalala ko, every Sunday binibigyan siya ng prutas, si Ate Maribel po, mama ni Lovely. Yun. Sabi niya sa akin, Ban, kunin mo na lahat ng prutas dyan sa rep, mga pagkain dyan sa rep. Basta itira ko lang daw po yung pineapple. Kailangan niya po yung pineapple. Yun po. Basta po sa kanya mga po, kahit man siya busy sa ministry, o galing man lang po siya sa barangay, hindi po talaga siya lagi po niya naalala yung kanyang mga apo na bigyan ng donut. Tapos ipagpe-pray niya po. Kaya nga pag naalala ni Sam, nakikita niya si daddy niya, lagi sasabi, Daddy, donut. Sam. Si Papa po, lagi siya nandyan. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa aming buhay yung nangyari. Last year lang po yata yun. Siya pa rin po yung nandyan. Siya pa rin po yung nakakaagapay namin Jeeps. Kaya naman, masasabi ko po talagang pagmahal siyang ama, matatakbuhan po namin siya pag di mo na talaga alam yung gagawin. Pag may pagkukulang po kami sa mga panalangin namin, andyan po siya. Siya talaga yung prayer warrior namin.
Alam ko po na andyan yung protection and covering ni Lord sa amin kasi siya po yung nanalangin para sa amin. Kaya gusto ko po magpasalamat sa Kanya. Magpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin, Mama, aming pamilya. Kulang po itong mga to na nabanggit ko para ma-express kung gaano kabuting Ama sa amin. Kung ano mapagmahal na lolo at pastor sa buhay namin. So, nagpapasalamat po kami higit sa lahat sa ating Panginoon dahil sa panahon na kami nahihirapan, nandyan po kayo, naging kaagapay po namin. Malungkot man dahil hindi ka namin makakasama paglaki ng yung mga apo. Sabi mo nga, nakikinikinita mo na yung itsura ng kambal pag lumaki sila kahit maliliit yung kanilang mga ito. Magsusumikap kami na mapalaki sila na maayos. At higit sa lahat po, naglilingkod sila at may takot sa ating Panginoon. Dahil alam ko po na yun yung gusto nyo para sa kanila. Salamat. Huwag po kayo mag-alala, dito po kami, nila Jibs, yung mga apo, na ate, mga kapatiran. Susuportahan po at aalagaan namin si Ma'am. Maraming salamat pa, mahal po namin kayo. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Van. Salamat sa mga words. Amen. So next naman po, proceed tayo sa mga kalalagyan. Hello, Jibs. Andiyan na si Pastora. Yan. Hello. Hello, Pastora. Good evening. Yes. Yeah, it's your turn na. Tagal ka naming inantay. Mama. Hello. Okay. So it's your turn na po, Pastora, para sabihin kung ano yung mga gusto mo pong sabihin. Hindi ko ma-describe yung aking nararamdaman sa inyo. Pero dahil nandyan kayo, nandyan ang ating Panginoon, doon ako humuhugot ng kalakasan sa panahon ngayon ng aking nararamdaman. Alam ko na ilang gabi na kayo nag-hintay sa akin, pero hindi ako nakakapag-uno dahil hindi ko yung abo ni Pastor, hindi ko maiwasan na ang pagmamahal ng ating mga kapitbahay, yung mga nakakilala niyang mga tao ay talagang hindi mapigil ang pagpunta. At sa ngayon, isa dito sa katabi ko talagang nandito pa ngayon at nakikinig sa mga papuri natin sa Panginoon dahil kay Pastor. Talagang nakita ko yung mga tao na naging bahagi sa buhay ni Pastor. Ngayon wala akong kasi sa talang buhay namin mag-asawa na nagsama ay madalas akong wala sa piling ng inyong mahal na Pastor. Kaya lagi ko siyang naiiwanan dahil sa sitwasyon ng pangangailangan. Kaya nakita ko yung buhay ni Pastor na ginapanan niya ang bilang isang ama at isang ina. Siya nagpalaki ng aming mga anak, nag-aruga, hindi lang sa aming biological na mga anak, lalo na sa inyo. Ngayon nakikita ko ang madalas kong pagkukulang sa inyong Pastor at ngayon ko naramdaman na ganun pala kasakit ang maiwanan. Nakailang taon ako sa Singapore, nakailang taon ako sa Madrid at ito ng aming usapan.
nauwi na ako para magsama muli kami sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung sinasabi niya sa akin sa bawat pag-uusap namin sa bawat araw, ini-ignore ko yun dahil hindi ko na bigyan ng value kung anong ibig sabihin noon kasi ayaw ko mangyari sa buhay namin. Marami na rin siya mga pahiwatig sa akin, pero hindi ko talaga pinansin kasi ayaw kong marinig at ayaw kong pag-isipan. Pero dumating ang panahon na sabi niya sa akin, in short story, nung bago ako umuwi, lagi niya nababanggit since February na yung kanyang gusto niya kumuha ng hulayan sa Heaven's Gate. Sabi ko sa kanya, ang tagal-tagal na ng haba-haba na ng ating pag-usapan, bakit lagi niyang ginabanggit yung Heaven's Gate? Uwi na ako, huwag na muna yan. Ayaw ko marinig yan. Nare-reject. Pero sa tuwing tawag niya, lagi niyang ginabanggit yun. Hanggang sa dumating ang aking kaisipan na gusto ko siyang i-cut off doon. Sino ba ka kung ahimpi ng Heaven's Gate na yan? Bigay mo sa akin yung number na yan at ako magkipag-usap para alam ko. Parang siguro na ano siya, sabi niya, sige niya, hindi ko nababanggitin sa iyo. So, change topic doon, ang sabi niya sa akin, hindi basta, ganito lang. 2021, malaking malaki ang sorpresa ng Panginoon sa ating buhay. Ihanda mo lang yung sarili. Ang akin naman sinabi ko sa kanya, amen. Kasi yun na rin ang ating hinihintay sa Panginoon. Pero yung sinasabi mo yung malaking blessing, itulungan tayo ng Panginoon na maging mapaganda pa ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi magiging kapamakan. Tapos sabi niya, basta sa Panginoon tayo nagpautang, wala tayong talo. Dahil nabalik ng Panginoon ng sobra-sobra. Pero ihanda mo lang yung sarili mo sa biyaya ng Diyos na sorpresa. Madaling sabi, hindi ko naman binigyan ulit ng pansin yun kasi sabi ko nga, pag ako na lang mag-isa, sabi ko, Lord, salamat sa biyaya na nandidisyan ni Pastor na ibibigay mo sa amin. Pero uwi muna ako para magsama kami. Sabi ko, patawarin mo ako kung ako'y nagkulang sa asawa ko, pero alam mo kung paano ang aking puso. So, nung ito na nangyari, bago ako lumipad, 1 week before, lagi niya nang pinapatay yung tablet niya. Eh, hindi naman ganoon. Awan mo nga kasi dyan. And wait for the Tapos, lagi kong mini-message si Bunny, si James, kung bakit hindi ko siya makontak. Makontak ko lang siya kung siya lang ang tatawag talaga na iyon yung tablet sa at tatawag siya sa akin. Pero yung sinasabi niya ni handa mo sarili mo sa surprise ng Panginoon. Sabi ko, alam ko yun. Pero sabi ko, makauwi muna ako. Tapos sabi ko, basta darating ako diyan, na totoong uwi na ako. Pinakita ko na sa kanya yung air ticket ko, kaya tuwang-tuwa siya. Kasi siya, 2020, hinihintay niya na at usapan na kami uwi. Hindi ako nakauwi dahil pandemya. Tapos nung itong 2 days before na ako nag-flight, tumawag siya sa akin. Sabi niya nahihirapan na ako. Nai-stress na ako at damang-dama ko na yung pagod. Sabi ko pa, bakit? Pero iba na yung boses niya. So hindi ako nagpahalata sa ganyang sitwasyon. Pinilit ko maging matatag. Sabi ko, pauwi na ako. Basta, ano ba ang nararamdaman mo? Sabi niya, sobra ng stress ko. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang ipagawa. Pagdating ko na lang Sabi ko sa'yo, hindi mo kaya magpagawa niyan Sabi ko sa'yo, hindi mo na ipapagawa kasi practical na lang tayo. Sabi niya, okay lang kasi matatapos na. Di, gano'n ang nangyari. Hindi ko na naman siya makausap. Kung siya tatawag ulit, doon ako nagpapani kasi siyempre nagtatrabaho, araw dito, gabi doon, araw dito. Sinisikap ko na makausap ko siya.
Nung araw na yun, palipad na ako, siya mismo ang tumawag sa akin dahil alam niya, dahil 9:30, paalis na ako doon sa aking tinutuluyan. Alas 3 dito ng hapon. Sabi niya, hindi na ako nag-training. Sabi ko, okay lang yun, magpahinga ka muna. Pero sabi ko, bakit yung boses mo ibang-iba? Sabi niya, may hika ako. Sabi ko, punta ka na sa Taytay Doctors para magpa-swab test ka para malaman natin pa kung ano yun. Sabi niya, ikaw naman, ang laki ng protection sa atin ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Sabi ko, hindi pa. Tama yun. Hindi ko iniredik yung ano ng Diyos. Pero sabi ko, magpa-practice ka kasi ang pandemya ngayon walang pinipili. Madalit sabi, nung araw na yon hindi siya inabukasan pa nagdala ni Jade sa Taytay Doctors. Hirap na siya mataas ng lagnat niya. Pagdating nila doon, hindi naman siya swab. Dahil ang sabi ng doktor, laboratory lang, wala naman siya sakit. Kaya nung findings ay dengue. Binigyan siya ng doktor ng pang-dengue. After 2 days, bumalik ulit ang lagnat. Sabi ko, sige, punta ka na lang ulit para sigurado, magpa-swab test ka, magpa-admit ka na lang. So, bumalik, pinag-drive naman ni Jim. Sabi ng doktor, okay, kung hindi nakuha sa dengue, laboratory kita, ulit kukunan ng dugo. Ang findings naman ay UTI. Nung binigyan siya ng para sa UTI, gumaling naman. Pero after 2 days, ito na naman, tumawag na naman siya sa akin. Sabi niya ni, parang nahirapan na ako huminga. Sabi ko, patingin niya, i-on mo nga yung camera mo. Nung in-on ng camera, kupyak na yung pisngi niya. Umiyak ako. Sabi ko, bakit ganyan ang mukha mo? Halatang-halata na ng hirap. Kasi di sabi ko, punta ka na sa doktor. Gabi dito, mga alas 2, alas 3 na madaling araw dito. Doon, alas 10 ng umaga. Lahat, tinignan ko kung sino naka-online, lahat naka-off kasi siyempre tulog na kayo dito. So nag-pray ako sa Panginoon kung sino ang pwede kong kontakin. Pero lahat nag-message na ako. Kaya nagsabi sa group ng please voluntary si pastor ay pakidala sa hospital. Pero tulog kayo lahat. Pero nakita nung message kung tinitingnan ko sa group ay may 7 o'clock, may 9 o'clock, may 10 o'clock, at kahapon na sa Lord, huwag mong pabayaan si pastor, another life ni pastor. Hindi ko pa na-recall yung kanyang mga sinasabi sa akin. Hanggang sa ako lumipad na, hindi ko na siya nakontak. So within 12 hours ako sa ipapawid from Madrid to Abu Dhabi. Kabang-kabalo ako dahil parang gusto ko nang unahan ng eroplano na lumipad para lang makarating sa Pilipinas. Kung dumating ako sa Abu Dhabi, ay hindi ko tinanggal yung aking SIM card na data from Madrid. Ay may free wifi sa Abu Dhabi. Nakakontak ako ng isang tao. Hanggang sa nalaman ko si pastor kung anong lagay. Tapos nung sa Abu Dhabi to Philippines, 9 hours, nakalandid na ako ng ganitong oras ay 3:45. Tawag na naman ako ng tawag, hindi ko makontak si Gibbs. Tawag ako kay attorney, naintindihan ko, nag-visit ako kay attorney. Siyang nagsagot na sabi niya, ikikontak ko si Biboy. Sabi ko, attorney, kumontak. Nakabili na ako ng SIM card sa airport. Tapos tinawagan ko si Joy, hindi ko makontak. So sabi ko, maghintay ako, pag-something na lang ako tatawag para maayos. Kasi inaayos ko pa yung form ko sa UAS airport. Pero tabang-tabado na ako. Sa madalit sabi, ang lapag ko dito, siya namang pasok niya sa Taguig Medical City. Hindi ko na sila makontak, pero ramdam ko na yung tabak ko kay pastor. Sabi ko, Lord, huwag yung ganitong surprise na sinasabi niya. Ay, hindi ko gusto to. Nakaupo ako sa bus ng uwa. Maraming nakatingin sa akin, kasamahan ko na, pero nagre-relax lang ako kasi umupo ako sa kalikuran at sulo ko yung upuan. Pero yung feelings ko para akong mamamatay, hindi ko alam kung ano. Madalit sabi, pumasok ako sa hotel ng Alabang.
yung Pelendeskel, alabang. Doon ako nag-pray sa Panginoon at sulo ko naman yung kwarto. Sabi ko kay James, patingin kay Papa mo. Eh, hindi ko siya makausap kasi yung lakas ng buga ng oxygen, hirap na hirap siya. Sabi ko, James, sige, hayaan mo, matulog si Papa mo. Kung pwede ko na siya makausap, ay bigay mo sa akin. So kung nasimpuhan ni James na gising, eh ganun-ganun na lang siya. Tapos nung sabi ko, James, tapat mo sa bibig ni Papa mo yung tablet. Kaya ang sabi niya lang sa akin eh, mag-ingat ka. Pray lang tayo. Battle to. Sabi ko pa, please, magpagaling ka. Labanan mo pa. Mahirap na ganito. Dito na ako, ganyan ka. Mangulang siya. Ayaw kong magpakita sa kanya na nanghihina ako kasi lalo siya manghina. Tapos sabi niya, sige ni, basta mag-ingat ka. Basta tayo sa Diyos nag-pautang, ang Diyos magbibigay sa atin ng sorpresa. Ganun laging sinasabi niya. Madalit sabi, naka 1 week ako sa quarantine hotel. Hindi ko siya madalas nakakausap, laging tulog kasi gusto ko siyang magkapagpahinga, gusto ko siyang makauwi na mayakap ko siya. Kapagsilbihan muli. Pero ito pala yung sinasabi niyang himlayan. Saka yung sorpresa. Ngayon ko lang nare-recall tuwing umaga, tuwing madaling araw. Kapag nag-iisa na lang ako sa kwarto, hindi ako makatulog. Lahat ng mga sinabi niya, nire-recall ko, pinag-usapan at pinag-pray, pinaunawa sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, napakabuting tao. Napakabuting pastor, napakabuting asawa. Dagdagan mo pa yung buhay niya, buhay ang kailangan ko. Hindi naman ako nagtanong sa Panginoon kung bakit siya, bakit kami, bakit ganon, bakit ganyan. Sabi ko, Lord, pinupuri kita ng maasa ako ng hiling ko lang. Tagtag pa ng buhay ni Pastor Adan. Buhay ang kailangan ko sa kanya. Sabi ko, marami pang tao, marami pang trabaho, hindi pa ko handa. Hindi pa ko handa para gamitin mo ako para sa kanyang trabaho ko. Kailangan ko siya. Pero, hanggang doon na lang siya, plano natin. Ang isip natin, ay mayroong limitasyon, pero ang Diyos, walang limitasyon. Kaya nakakaanap lahat. Kasi anong masakit sa akin? Kasi hinintay niya ako ng matagal. Kung dumating ako, siya palang alis ng lubusan, hindi na babalik. Sabi ko, Lord, salamat pero na sana pinugtungan mo pa yung buhay niya. Nawa yung ginawa mo kay Lazaro na 4 na araw na namamaho na, tinawag mo lang si Lazaro na buhay pa. Alipin mo, Panginoon, marami pang trabaho. Talagang kumpasyon niya sa ICP, sa ministry. Nung nakikita ko siya, sabi ko, iun mo yung kamera, makita ko hinihigaan mo. Kaya ayaw ko nang ipagawa yung kwarto na yun kasi nung giniba itong bahay para maging church. Nakita ko ng kanyang higaan kung gaano kadumi, gaano kakalat, gaano ang sitwasyon. Ayaw ko nang makita kung ipapagawa niya pa yung kwarto na yun kasi sabi ko nga, ayaw ko nang naranasan mo nung iba ang bahay. Sabi ko, hintayin mo ako dahil para ako magtatrabaho niya, hindi ka. Talagang excited siya na ipagawa. Tapos yung kwento dito, na stress, pagpapagawa, sa pagod, naiinis na dahil pasok, labas-pasok yung mga gamit. Nag-iisa, walang mautusan, ni bawal sa kanyang magbuhat ng mabigat. Doon siya nag-start. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko sa'yo, huwag ganyan. Pero yung, sabi ko, Lord, patindi yung dinanas ni Pastor Adan sa
pagtitiis. Ngayon, ilang asawa ng pastor ninyo, hindi ko alam kung saan ako magsimula. Napilayan ako ng isang paa, isang kamay. Pero dahil danyan kayo magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Ang aking na-encourage sa inyo, never give up, no surrender. Go until the end. Because God is with us. God is moving. God is moving. Yan po ang mahabilin ko sa inyo. Kahit na ako ngayon ay hindi ko alam kung paano, pero nagpipilit ako sa tulong ng Panginoon. Napakasakit kasi dami kong pagkukulang sa Kanya. Sabi niya, halos ang isang malita, ang isang box na aking pinadala, Kanya. Kasi pag nagtanong siya, sabi niya sa akin, hindi naman siya humihingi, pero naintindihan ko. Sabi ko, mayroon. Pag nagtanong siya na magkano, sabi ko, mura lang para sa'yo. Kaya tuwing mabili ko yung parang yung nire-request niya, binibili ko at binibidyo ko, pinipicturean ko, pinapadala ko sa kanya tuwang-tuwa. Kaya hindi ko pa nabubuksan yung mga malita ko. Hindi ko pa nabubuksan yung mga kahon na yan kasi gusto ko siya magbukas. Pero wala nang magbubukas. Kasi gusto ko siya mabigyan ng kaligayahan sa kanyang pagtitiis sa paglilingkod. Pero ganun pa man masakit para sa akin, siya masaya na sa piling ng Diyos. Wala akong complaints sa kanya. Napakabuting pastor, napakasipag, napakabait, mapagmahal, paunawain. At nakikita ko na ang dami na pala naming mga anak spiritually. Sabi ko, ganito pala ang aming mga anak na may pastor. Sabi mo sa akin, kahit na magkalayo tayo, magkalapit pa rin. Ito pala yung sinasabi niyang Heaven State Cremation. Yun pala sinasabi niya, kahit na ang sabi niya noon sa akin, kahit na kung kukunin tayo ng Panginoon, gusto ko sabay tayo. Pero ang Diyos nakakaalam. Kasi mahirap naman na sabay tayo. Pero sabi niya, kung mayroon mang mauna sa atin, kahit na malayo, ay malapit pa rin. Ngayon kung nire-recall yun, ay ito pala yung ibig sabihin. Kasi pinag-pray ko yung mga sinasabi niya. Ngayon kung nililista sa papel at pinag-pray at pinag-aralan, yung sinasabi niya pala yung Heaven's Gate na yun, ay gustong-gusto niya. Nung siya ay nabisita na namin sa ICU, na siya ay wala na, nakita sa amin kung anong punerarya ang kunin namin. At ang sabi nga ng nurse ay James, ay St. Peter. Pero nung na-realize ng St. Peter ay funeral, walang cremation, nagbago. Tapos inano bigla ng nurse ating funeral na pwede sa Heaven's Gate. Hindi ako kumitibo kay James, pero parang binuhusan ako ng malamig na tubig na hindi ko maintindihan. Kasi nag-recall agad sa akin yung sinasabi niya ang gusto niya sa Heaven's Gate. Sabi ko kay James, sige, yun na lang. Yan ang gusto ni Papa mo. Nung nabalot na sa sabon, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya talaga. Parang matulog ako na hindi ko maintindihan. Hindi ko kaya na ako nandito. Siya ganun siya. Ganun pa. Ganun pa. Pero kasabi ko lang sa inyo, pastor, siya ay pastor
masipag, mabait, mentor, lovable, mabuting ama sa pamilya, mabuting ama sa spiritual. Talagang pinupustro ka niya. Binibigyan niya ng halaga ang sinuman. Yung talagang sinasabi na walang-wala na, nagkakaroon ng value dahil sa kanyang mentoring. Sobrang mapagtiis. Talagang tiniis niya yung hanggang sagad-sagad talaga ang pagtitiis sa Panginoon pero hindi nagreklamo. Ang lagi niya lang sinasabi, mag-pray lang, inhawa din sa buhay. Ang darating. Ito pala, yan lang ang aking i-share sa katawan ng inyong pastor. Hindi ako susuko. Ipagpatuloy ko sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Kaya hinahiling ko ng aming kailangan na yung inyong panalangin para mapaglabanan ng lahat ng ito. Ang mga yapak ni Pastor ang aking titingnan para ako makapagpatuloy sa tulong ng Panginoon. Open visa ako para mabalik sa Madrid this August. Pero pag-pray niyo ako at hingi ako sa inyo ng advice. Kasi ang sabi ko sa kanya, pwede ko na siya carry, pwede na lang dalhin ko siya para as refreshing. Pagbalik ko sa Madrid sa August, hirin ko na siya, pwede na siya mag-stay muna as bakasyon doon. Hindi siya natutuwa kasi sabi niya, gusto niya na lang sa Pilipinas, malawak ang gawain. Sabi ko, bigyan kita ng refreshing sa paglilingkod mo sa Panginoon para makita mo yung nakikita ko na likha ng Diyos. Para masabi mo kung gaano ka-amaze ang Panginoon sa ibang bahagi ng daigdig. Dalhin kita sa narating kong lugar. Even though wala akong souvenir, pinagpala ako ng Diyos sa mga napuntahan ko. Dalhin kita doon para makita mo yung kagandahan ng mga likha ng Diyos sa daigdig na ito. Sabi niya, pag-pray lang natin. So, kailangan ko yung advice, yung prayer. Kasi sa ngayon, pagamat nagpipilit ako, pero naguguluhan pa rin ako kasi minsan, hanggang ngayon, mula nung dumating ako, shocking pa ang nararamdaman ko. Bigla na lang ako nagugulat. Hindi ako maniwala na si Pastor ay wala na. Tinatanong ko agad ang sarili ko, ay patay na pala si Pastor. Kasi hindi ko ramdam na siya patay na. Pagka nag-iisa ako, naririnig ko yung tawag niya, yung hipo niya. Kaya lalabas ako sa kwarto na pinagawa niya, pupunta ako dito sa church, silipin siya. Tulog na sila ni Jeff, tulog na si John Rick. Pero alam ko na tayo ay mayroon ng isang representative sa pamilya ng TCC, sa pamilya ng MOPI, sa pamilya ng NCP. Saan man sa ngayon na siya ay ngayon nakapagsimula na, nandoon yung prayer niya sa atin na magpatuloy ang gawain ng Diyos. Ang akin lang hiling ay nandoon yung love, unity, and respect. Dahil ito ang gusto niya. Kaya, nung 2 weeks na ako ngayon dito, yung sinasabi niyang na-stress siya, feel ko na yung stress. Pero sabi ko, Lord, keep on moving on my life. I need your guidance. Tulungan mo ako na magawa ko lahat. Handa ako sumunod na mayroong pagkakumbaba. Handa ako magpasakot kahit kanino. Matupad lang yung mga gawain na iniwan. Malungkot man para sa akin as wife, pero naging masaya ako dahil pag na-realize ko, si Pastor Adan ay masayang-masaya na sa piling ng Diyos. Alam ko maraming nagmamahal sa ating pastor, pero hanggang nalanggot talaga siya. Ang Diyos ang may bigay, ang Diyos ang may takda.
kanya-kanyang panahon. Pero sa panahon na ito, inaksit ko na sa panahon na ni Pastor Adan. Mission accomplished. Yun ang nasabi ko sa Panginoon. At naririnig ko yung sinasabi ng Lord na ito ating hinihintay habang naglilingkod tayo. Come, my faithful servant. Kaya natutuwa ako sa complete na mission ni Pastor. Nandoon na ang kanyang pasimula ng mga iniwan na pintuan ng pagpapala. Gawin natin. Mula sa Iglesia Mito, sa NCP, Chaplain Boyet, sa MUPI, ando doon yung magpakatatag tayo. Ano man ang panahon, ang Diyos kasama natin. Pagkatapos nito, tagumpay ng buhay ang ating matatamasa. I love you all. Sa lahat ng nagmamahal kay Pastor, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po, Pastora. Maraming salamat po at kami sobrang na-touch na move at talagang wag po kayong mag-alala, Pastora. Makakaasa kayo na kami po ay palaging nakasupport sa inyo. Kung paano po namin minahal, paano po namin sinusuportahan, inaalalayan si Pastor. Ganun po din ang aming gagawin dahil ikaw ang aming spiritual nanay. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sabi mo nga, never give up. Yan. Maraming salamat po. And ngayon naman po, dadako tayo sa representative po ng Men's and Women's. Kung nandito po si Kuya Clarito, ready na po kayo? Kuya Clarito. Yes po. Okay, good evening. Good evening po. Magandang gabi sa lahat. Okay po. Nag-e-echo Kuya Clarito, yung kay Ate nag-e-echo po. Nag-e-echo. Okay. Kay Ate Cecil po ba naka-open din? Yes po, mag-harapan po kami kasi. Ate Cecil, pa-mute na lang po yung isa. Para yung kay Kuya Clarito na lang po ang gagamitin. Sige po. Yan. Okay na? Okay. Nag-e-echo pa rin, Kuya. Distansya lang siya ng konti. Distansya na lang po si Ate Cecil. Ay na lang ng volume yung isa, ate. Ay na lang ng volume yung isa. Malakas yata po yung volume nung kay Ate Cecil. Yan, okay na po, Kuya. Okay na. Okay na po. Okay po. Okay na po. You may proceed. Okay. Okay po. Ay nakilala ko ngayon na ministry. Siya ay may welcoming at accommodating. Yan na papikit-pikit, may dyan na sa kapit. Si Pastor ay halintulad ko siya bilang good shepherd dahil sa kanyang kabaitan, mahiyakan na palagi kang wala sa Sunday service. Siyang magtiwala kakayanan mo hanggat bibigyan kanya ng pagkakataon na ipakita mo ang iyong kakayanan. May mga time na banding kami sa Hala-Hala. Mga 3 beses siguro pumunta kami sa Hala-Hala, pinag-drive niya sa kotse niya. Sa madaling sabi, kwentuhan sa buhay-buhay at doon namin napag-alaman na naging pareho ang profesyon namin bilang isang gwardiya, same time driver. In short, parang matagal na kaming magkakilala. Sa kalaunan, pinasama na ako sa mga training, seminars, at sa iba pa. Sa pagkataon niya, makikita mo at maririnig si Lord. Not a single moment in his life was not spent for God. Marami pa siyang mga pangarap,
sa atin, lalo na unprepared tayo sa kanyang kaya malungkot tayong naiwan sa atin bawat isa. I have served pastor kahit sa malit na pamaraan. So ang senaryo nung time men and women hindi siya nakadalo dahil may sakit siya. The next day, Sunday, may service sa church. Before the end, pumunta siya sa gitna at nagsalita. Yun na pala ang last appearance niya sa assembly. Monday, ibang men and women lock their part para alagaan siya. Kasi parang nakita na sa karamdaman. So, kaming So nung nandoon na, kumbaga pinainom namin siya ng barley. Then sabi ko sa kanya, "O pastor, nangailangan ka pala na ng service. So bakit na hindi ka na servicean kita?" Ang kaya naman na lang magsundo. Ikaw kayo. Nakita si pastor. Yun pa lang yun nung sinundo ko siya sa Alabang. Sabi ko sa kanya, "O pastor, ano ba yung gusto mong kakainin bukas?" Sabi niya, "Kung gusto mo, sabi niya, mas mabuti." So, maling sabi, March 16, dinala ko siya ng lugaw doon. Tapos nalubong ako ni John Rek. Sabi ni John Rek, nung 5 AM yata, nagpalugaw kasi update daw si Mora. So, maling sabi, binigay ko yung dala ko, yung tawa-tawa, inuwi ko sa bahay, nilaga ko. Kasi nga yung tawa-tawa doon po sa sa finding sa kanya. So pagbalik ko, dala ko na yung nilagang tawa-tawa, binila ko siya ng isang piling saging saka yung 3 slice na watermelon kasi para magkaroon siya ng tubig sa katawan. So nung pagdating ko, tinanong ko si John Drake, gising na, pumasok ako doon sa kwarto niya. So sabi ko, "Pastor, kamusta na?" Sabi niya, "Ito, okay naman." So sabi ko, "Ito, dala ko na yung yung tawa-tawa, inumin mo na." Sabi niya, "Mamaya na." Ay sabi ko, "Pag malamig ito, pastor, hindi maganda yung yung lasa." So sa maling sabi, ininom niya yon. Sabi niya, "Parang lasang lasang mais." Sabi ko, "Oo." So nung time na yon, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, "Pastor, kailan ba tayo pupunta sa Halala?" Kasi nag-meeting kami sa mga men and women na yung mga officer or kung sinong gusto pupunta doon. Sabi niya, "Pag-usapan natin ulit, pero siguro baka pagdating na lang ni Pastor Aloyda." At saka sabi niya, "Gagawa tayo ng kubo doon para kung sakaling mababangot tayo dito, pwede tayo doon." Sabi niya, pupunta. Sabi ko, "Sige." So tumaling sabi ko, "Pastor, uwi muna ako kasi yung anak ko doon, walang makain, paglulutuan ko pa." So umuwi ako, March 16, 1 AM. Patulog na ako noon. Tapos may narinig ako, may nag-chat sa akin. So, nag-chat ako ni Pastor, ang sabi sa akin, "Clarito, ipag-drive mo ako. Pag sumagot si Dr. Mirasol, kailangan ko na siguro magpalaga sa doktor," sabi niya.
So nag-reply ako, sabi ko, sige, pastor, bibihis lang ako. So pagbihis ko, umakyat ako doon, hindi ako kumatok. Kumbaga, nanilay muna ako doon. So tahimik, maya-maya lumabas. Sabi niya, kanina ka pa ba dyan? Sabi ko, hindi, karating-rating ko lang. Sabi ko, ano na, kamusta na? Sabi niya, ito Brad, hindi ako makatulog. So sabi ko, nag-reply na ba si doktora? Sabi niya, wala pa nga eh. Sabi ko, kung gusto mo, tatakbo tayo, hanap tayo ng ospital. Mayroon ka bang ideya ng ospital na para pupunta natin? Sabi niya, wala pa. So sa sabi ko, tara, labas na tayo. So, muna tayo kay Jocelyn kasi wala akong pera dito, sabi niya. Sabi ko, isama na rin natin para hindi tayo mahirapan mamaya kung sakaling wala tayong maparadahan. So, habang tumatakbo ako, sabi niya, Brad, sa Marek tayo. So, sa maling sabi, tumakbo ako ng Marek. Nung approaching kami sa Marek, sabi niya, Brad, buksan mo ng pintuan. So, tumukas siya. Nung sumukas siya, sabi ko, anong pakiramdam mo? Nahilo ka ba? Sabi niya, medyo. Sabi ko, gutom ka ba? Sabi niya, medyo. Hanap mo na tayong makain. Sabi niya, wag Brad, kasi bawal sa akin. Saka yung mga dosis ng gamot, baka ito mataas. Kundi sa doktor sa Maret. Pagdating doon, nasikaso ni Sister Jocelyn. So, nagantay kami kasi ang sabi, kung makahanap ng kwarto, confine. So, hirap talaga dito, Brad. Mahirap talaga sa Pilipinas. So, sabi ko, nga. Sabi ko, ano mo? Sabi niya, medyo. Sabi niya. So, sabi ko, sige, umidlip ka muna. Kaya hindi ko siya kinausap. Maya-maya, dumating si Sister Jocelyn. Yun nga, wala kaming kwarto makuha. So, sabi ko, sige, takbo tayo. So, habang tumatakbo kami, pastor, wala akong ideya kung saan hospital kita dalhin eh. Gusto mo sa Taytay Doctors? Ay, wag doon Brad kasi binalaan na ako doon. So tumakbo ako, then may sinabi si Sister Jocelyn na advice ng doktor, sabi niya sa malaking yung dalhin. Like diyan sa may sa Ortigas Extension Doctors. So pag doon ako doon sa may junction, sinabi ko na pa kanan, tapos U-turn. Pag U-turn ko, yung papasok na ako sa entrance, yun, nag-reply si Dr. Ramira. Pag reply Dr. Ramira, sabi ko kay Sister Jocelyn, sabi ko, anong sabi, Jo? Sabi niya, proceed daw tayo, Kuya San. Mo kasi maraming hospital ng Taguig. Saan ba yung, sabi ko, alam ko yan. So, pasok doon. Pag dating ko sa may flyover na ngayon, nasilip yung kalsada, wala ganun sa kanto. Kumbaga, hinataw ko, pastor, dito na tayo. Nagulat siya, sabi niya, bilis natin, dito na. So, doon sinalubong sa ni doktora, tapos doon sa nilagay sa visiting area, yung para may kwarto-kwarto doon sa labas na yung mga luna. Kumbaga, pag parang kortina lang, yung hawiin mo lang, tapos papasok sa loob. So, nakaidlip ako doon sa isang tabi habang nag-uusap si Sister Jocelyn at si Dr. Ramira. Maya-maya, nagliliwanag na. Sabi ni Sister Jocelyn, Kuya, magkape muna tayo. So, nagkape kami doon, sarap kasi may McDo man doon. Pagbalik, dumiretso si Sister Jocelyn kay Dr. Ramira. Ako naman, duman ako doon sa kanya. Doon dinunong ako, nakaupo siya. Sabi ko, Pastor, kamusta? Anong? Sabi Brad, dilipat ako sa Medical City kasi kulang na facilities dito. Sabi ko, so anong advice ng Pastor, doktor, mag-ambulance ka ba o ano? Sabi niya, hindi ko alam pero tanongin na lang doon.
Sabi ko, sige, may iwan muna kita at alamin muna namin doon. So, sabi ni Sir Jocelyn, ayun, mag-kotse pa rin kami. So, kinuha ko naman yung kotse doon sa parking sa baba. Sakay kami. Ayun, pinataw ko naman ulit papuntang Medical City. Nung pagdating namin sa Medical City, although na may endorsement si doktora doon, kami pang pasikot-sikot. Ito na naman, nagsalita na naman siya. Sabi niya, ang hirap talaga tubrat sa Pilipinas. Sabi ko, nga pastor may endorsement na nga tayo bakit na ganito? So kumbaga, hindi, sa pakiramdam ko, parang hindi na maganda siguro ang pakiramdam, pero wala siyang sinasabi sa akin na sama yung pakiramdam nyo, kasi kinakamusta ko naman. So, sabi ko, pastor, sadali lang kasi assist ko si Sister Jocelyn doon sa may entrance. Tapos sabi ko sa gwardiya, ano ba, guard, sabi ko, may endorsement na kami Tapos sabi niya, sige, nung tumalikod na ako na pasakay ako, inoksan ko si pastor. Sabi ko, pastor, pwede na. Sabi ko, lalayan kita. Hindi na, Brad. So, si pastor, okay, siguro nakakabala siya na dolang hakbang. Sabi ng gwardiya, ay, doon sa kabila, sa may kabilang entrance, PR. So lumipat kami doon. Pagka maya-maya yun na, sinalubong na siya ng kukwa sa kanya. Then, kumbaga, nung pababa, tinapik ko siya sa braso. Sabi ko, pastor, magpagaling. Pero nagtaka naman sa response sa akin, hindi naman ngumiti. Parang, dumating na yun na binuksan yung pinto, bumaba. Din so kami nga parang gusto din namin na ma-accommodate siya kaagad. Na doon na sa loob, sabi ni Sir Jocelyn, sabi niya, kuya, hintay lang natin si Jeep kasi yung mababantay. So siguro mga isang oras, mamaya nandiyan na si Jeep. So nagpaalam na lang kami kay Jeep, umuwi. So dito sa bahay, muni-muni sa mga sitwasyon. So, madaling sabi, yun na, nag-held na tayo ng Zoom prayer para sa kanya. So, ito na. Sa madaling sabi, March 30, siguro mga 2:30 na yan, tumawag si Sister Jocelyn sa akin. Sabi niya, kuya, punta ka muna dito sa church. Bakit? Sabi niya, pag-drive mo sila Sir Lloyda kasi wala si pastor. Nung narinig ko yung gano'n, parang hindi ako makahakbang So, umupo muna ako sa tabi. Tapos sinagot ko na, magbibihis ako, sabi ko gano'n. So, pag-akyat ni si Sister Lloyda, ni G-Boy, sabay ka gol-gol, pero walang may luha na lumalabas sa mata niya. So, bilang ako, yung tanging sinabi ko lang sa kanya para makomfort ko, sabi ko, sige, pastora, iyak mo lang yan hanggat kaya mong iyak. So, takbo kami, ibig sabihin, siguro mga 3 o'clock nandun kami, nag-park ako sa baba. Sabi ko, sige, dito na lang ako, antayin ko kayo. So, sa madaling sabi, inabot kami ng 6 o'clock doon, kantay, kasi nga yung ambulance na kukuha kay pastor, dadalhin sa Evans Kit, Bunikogyo. So, nung nakuha na, umuwi na kami dito, tapos sabi ni pastor sa akin, Brad, pwede ka mabukas kasi 11 i-cremate. Sabi ko, sige ho. Sige, alas 10 pa lang, nandito na ako. So, sa madaling sabi, pinikap ko sila ng 10 o'clock. Pagdating doon sa may Amarcos Highway, na-traffic kami doon kasi nga maraming tikpuin. Pero ganun pa man, eksakto kasi dalawang tumawag yung sa Evans Kit eksakto nung maya-maya lumabas na sila. Sabi ko, ba't parang walang dala naman to si Jibo? Kaya pala, doon sa may backbag niya, liit lang pala ng tinagagyan. Sabi ko, Jib, sana si pastor? Tumito ko siya sa bag. So, binuksan niya, gano'n. So, maling sabi, umuwi kami. Pag-uwi namin,
yun, natid ko sila, nag-grocery muna, tapos natid ko, tapos dito sa bahay, parang hindi pa rin ako makapaniwala kasi nga, para sa akin na hinatid ko sa ospital, no? Hinatid ko siya ng buo. So, in-expect ko na sunduin ko siya ng buo, pero ang nangyari kasi, sinundo ko siya, isa na siyang abo. So, yun na ibig sabihin, parang para sa akin, ang munting alaala ko lang doon kay Pastor, kahit na paano, kahit na sa maiksing panahon niya dito, nung nakasakit siya, paglilingkuran ko siya, so medyo, para sa akin, medyo nakabawas ng, nakaluwag sa aking pakiramdam. So, bago po ako mag-info ng aking mayroon po akong babasahin dito sa Joshua. Kasi po, since po na nalaman ko po yung totally na karamdaman ni Pastor, ito po ang naging ko po, pinagugutan ko ng kalakasan. At the same time, ginawa ko siya po ng armored sa aking katawan. Ito po sa may Joshua chapter 1 verse 9. Basahin ko lang po. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay kasama saan ka man magpunta. So, dito po, since po na naalaman ko po yung tunay na karamdaman ni Pastor, bilang tao po, hindi maiwasan na naging balisa ako or nag-worry din po sa kalagayan ko. Pero nung nabasa ko po itong verse na to, ito ang nabigay sa akin ng naging strong po ako dito. At the same time, hanggang ngayon po, ito po yung aking pinagawakan kasi sinabi po niya to eh. So, kaya po doon po sa nag-worry po o nag-isip, lalo na po sa mga na-close contact ni Pastor, ito kasama na rin po ako. Sa ngayon po, huwag po tayo matakot sapagkat ako po, sa totoo lang, nung pinagdasal ako ni Pastor dahil mahal niya tayo. So, sapagkat inako na po ni Pastor, kaya po hindi siya nakabalik sa atin dahil tinubos niya po tayo. Dahil ayaw ni Pastor Adan na mayroon siyang meron siyang inalaga na tupa na mapapahamak. So, yun lang po. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat, Kuya Clarito. At salamat po sa lahat ng effort. Hindi po ito nasayang dahil naramdaman ni Pastor hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na nag-serve ka sa kanya as your mentor. Yan. Maraming salamat po. And for the last testimonial po, ang taong ito ay binago ni Kristo at naging kabahagi, malaking parte at malaking kabahagi po ang ating mahal na pastor. Isa po siyang, anyway, siya na lang po ang mag-e-explain. Tinatawagan ko po si Kuya Edwin Benitez para po sa kanyang speech. Good evening po, Kuya Edwin. Isa pa, Kuya. Nakamute pa po. Okay. Hindi po sa family po ni Pastor. Kuya, medyo maingay yung fan po. Yan po. Yes po. Good evening po uli sa family po ni Pastor Adan, mga kapatiran po, at sa mga nanonood po sa Zoom, mga nakasama. Bali ako na rin po si Edwin Benitez po.
i-represent ko na rin po yung mga plea bargaining dito po sa Cainta. Halos lahat po ng barangay, si Jeff Federico, talagang hindi ko na po ito pinalagpas. Gusto ko rin pong makapag-testimony. Kanina po, galing po kami kanina sa church. Nakapag-testimony po, kasama ko po mga NCP. Yun po, sa pagkakakilala ko po kay Jeff, nakakasama ko po siya August. Bali, nung lumaya po ako, galing Ulungan po. May yung programa po ng ADAC, yung sa rehabilitation counseling po. Doon ko po siya unang na-meet sa Barangay San Juan. At yun po, patuloy po kada Webes, nagmi-meet po kami hanggang sa siguro naramdaman ko po yung mga pagtuturo po nila, lalo po si Pastor Adan. Kumbaga, na ano po ako sa kanya. Kumbaga, iwagaan po ko sa mga sinasabi niya. Tinamaan ako. Yun, hanggang sa patuloy po. Halos kada Webes, tapos nung yun po, inano po niya ako na mag-seminar sa NCP po, kahit nasa bargaining pa po kami. 3 po kami pinili niya. 2 sa Santo Domingo, ako po sa Barangay San Juan. Tapos yun po, hanggang sa nakatapos po ng seminar, yun, nagpatuloy na po, tuloy-tuloy po kami. Kada Monday sa Barangay San Juan, kakasama po siya. At sa po rin po, pag umaga po, dyan sa Greenland, may jaggingan po, nakakasama ko rin po siya lagi. Kada umaga po, nag-walking po kami, kwentuhan po kami, halos lahat, ang gaganda po sinasabi niya sa akin, pagbabago ko, alam po. Yun po, hanggang sa, yun na po, talagang malaking gawalan po sa akin si Pastor Adan. Binigay po siya sa akin ni Lord para tuluyang magbago na po. Tapos sa maiksing panahon po, kinuha na po siya. Kaya nga po, kaya sabi po kanina, habang nasa church po kami, pagpapatuloy na lang po din namin yung mga nasimulan po niya, din na rin po sa mga plea bargaining. Ako po yung lagi niyang inaano na, yung testimony, buhay na pagpapatotoo sa mga tulad kong naligaw na landas. At very proud po siya. Kaya sabi ko, wala nang tulad po si Pastor Adan. Siguro, yan na lang po talaga yung mentor ko po, iniitulo ko po talaga. So, lahat po ng mga message niya, treasure ko na lang po. At pagpapatuloy po mga mission niya, vision. Yun po. Yun lang po at maraming salamat po. Congratulations po kay Chap. Well done po. Well done lahat po ng nangyari. Sige po. Good evening po. Ulit po. Lahat po. Kirami po ako. Pamilya ko po. Yung ating mahal na pastor. Chap. June Adan. Kayo na po bahala sa pag-ready sa amin dyan. Yun lang po. Thank you po. Maraming salamat po, Kuya Edwin. At talagang tumagos sa puso namin yung mga share ngayong gabi. Kung gaano naging kaparte si Pastor Adan sa buhay mo. Patuloy lang po tayo kahit wala yes po, po. yes po. Maraming salamat po. Thank you rin po. Yes. So mga kapatid, sa gabi pong ito, bago po tayo dadako sa closing prayer na pangungunahan po ni Pastor John Clarissa. Pastor John Clarissa, nandiyan po sila. Pastor John Clarissa. Opo. Yan. Hello, Pastor. Pastor, closing prayer po kayo after ng closing song. Sige po. Okay. Awitin po natin itong kantang to.
And gawin po natin isang panalangin at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Isa pa po natin awitin, wala kang katulad. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon pinabago. Tatas, itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay. Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay iaalay. Panginoon, ikaw lang. Sa uling pagkakataon, itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay iaalay. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay papasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Kaya nga po sa aming awit o Diyos, itataas ka namin, ihahayag, Panginoon, idideklara sa aming buhay na ikaw ang aming Diyos, Panginoon Diyos.
Ama, kami po Panginoon ay sama-samang nananalangin ngayon, O Diyos. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo, Panginoon. Kinikilala namin na ito ay pahiram lamang sa amin, O Diyos. Lord, may mga pagkakataon, O Panginoon, na hindi namin maunawaan minsan ang mga pangyayari. Ngunit you are still in control, O God. Alam mo ang iyong ginagawa. Sa mga oras na ito, Panginoon, nadalangin namin, O Diyos. Ang pamilya Adan, Panginoon. Comfort mo po sila, O Diyos. Salamat sa mga tribute, sa mga pangungusap na narinig namin, Panginoon, sa gabing ito. Nagpapakilala lamang, Panginoon, nagpapatunay na na ang iyong lingkod, Panginoon, na si Pastor Jun Adan ay ginampanan niya, O Diyos, ang pagkatawag mo sa kanya. In times like this, O God, na itong panahon na ito, na pagluluksa, Panginoon, nakikisa kami, Panginoon. At kami naniniwala, O Diyos, na ikaw pa rin ang siyang Panginoon sa aming buhay, anuman ang mga pangyayari. Lord, kung meron kang pinagagawa, tumatawag ka ng mga lalaki at babae para matupad ang mga layunin mo at magawa ang mga kalooban mo dito sa lupa, Panginoon. At isa si Pastor Jun Adan na tinawag mo, Panginoon, para mapangyari ang kalooban mo. Para masunod, Panginoon, ang mga plano mo, Panginoon. Diyos, salamat po sa buhay ni Pastor Jun Adan. Nakikisa kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. At itinatanyag namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa buhay ni Pastor Jun. Salamat, Panginoon Diyos. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-comfort, Panginoon, sa bawat isa, sa mga naulila, O Diyos. At sa aming mga narinig, lalong tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa pagkakaisang ito. Sama-sama kaming nakikisimpatya, nagluluksa sa pagkawala ng aming mahal na pastor, si Pastor Jun Adan. And at the same time, O God, we are celebrating at si Pastor Jun Adan ay natapos niya ang kanyang takbuhin. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, dinadakila ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga naka-join sa ating pangatlong gabi. At labis kaming natutuwa kami ang family po ng Adan, ang family po ng TCF ay buong pusong nagpapasalamat sa araw-araw at sa gabi-gabi ninyong pagdamay sa amin. And tomorrow po, same time pa rin po tayo. Ang magiging speaker po natin ay si Pastor Rolita Hulod po. Kaya magkita-kita po tayong muli. Okay po? Bye-bye po. Bye-bye po. God bless everyone. Bye-bye po. Salamat yan, ha? Salamat po. Shalom po. Bye, Pastor Abe. Bye-bye, Pastor. Bye po. Sarah. Salamat po, Kuya Jun. Bye-bye, Martin. Bye, Ate Loida. Bye, Ben. Bye, Anay. Bye-bye, everybody. Bye. God bless. Bye tomorrow. Sorry po, I'm late. Bye. Nagbabay na sa lahat. So,